Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action comedy film na pinamagatang Freelance noong 2023. Tell me you got that. Run! Nagsimula ang pelikula sa pagpapakilala ng ating bida na si Mason Petitz. Isinalaysay niya na habang lumalaki siya, nahirapan siyang makahanap ng anumang layunin sa buhay. Habang nasa college, nag-enroll siya sa law school ngunit hindi nagtagal ay naging boring ito at nag-drop out siya. Pagkatapos nito ay sumali siya sa US Army at ito ang unang pagkakataong nahanap niya ang kanyang layunin at nakaramdam ng tunay na kasiyahan sa buhay. Sa panahong ito, nagpakasal din siya sa isang babaeng nagngangalang Jenny at nagkaroon sila ng isang anak na babae. Isang araw, inutusan si Mason at ang kanyang team na pumunta sa isang bansang tinatawag na Paldonia upang pabagsakin ang diktador na si President Juan Carlos Duterte. Sa kasamaang palad, ang kanilang misyon ay nauwi sa isang trahedya nang ang kanilang helicopter ay tinamaan ng isang missile. Namatay ang karamihan sa kanyang mga kasamahan at bagaman nakaligtas si Mason, nagkaroon siya ng permanenteng back injury. Pagkatapos ng insidenteng ito, inalis si Mason sa army at kinailangang bumalik sa regular na buhay. Nang wala ng ibang choice, tinapos niya ang law school at nagsimulang magtrabaho bilang abogado. Muli siyang nawalan ng layunin at nagsimula itong makaapekto sa kanyang personal na buhay. Sa sumunod na eksena, tila dismayado si Mason sa kanyang opisina nang biglang dumating ang kanyang dating army general na nagngangalang Sebastian. Masaya silang makita ang isa't isa matapos ang mahabang panahon at sinabi ni Sebastian na meron siyang mahalagang sasabihin. Pagkatapos nito, dinala niya si Mason sa kanyang opisina kung saan isiniwalat niya na nagsimula siya ng sarili niyang private security agency na tinatawag na CDI at gusto niyang sumali si Mason sa kanya. Ipinaliwanag niya na pupunta ang isang babaeng Amerikanong reporter sa Paldonia upang kapanayamin si President Carlos at kailangan siyang samahan ni Mason para sa proteksyon. Agad na tinanggihan ni Mason ang alok dahil si Juan Carlos ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang mga kasamahan at pagkakasibak niya sa serbisyo. Inalok siya ni Sebastian ng $20,000 at sinabing alam niya kung gaano kamiserable si Mason sa kanyang trabaho bilang abogado. Pinaalam ni Mason na hindi na siya kasing lakas gaya ng dati at merong permanenteng injury ang kanyang likod. Gayunpaman, patuloy siyang pinilit ni Sebastian at sa huli, nag-aatubiling pumayag si Mason na kunin ang trabaho. Pagkatapos, ni-research ni Mason ang babaeng reporter na ang pangalan ay Allison Wellington. Dati siyang sikat na reporter ngunit dahil sa isang propesyonal na pagkakamali sa nakaraan, nawala siya sa spotlight. Simula noon, nahirapan siyang maghanap ng seryosong trabaho at ngayon ay may pagkakataon na siyang makapanayam ang isang high-profile na politiko. Nang gabing yun, nag-away sina Mason at Jenny nang malaman nilang sinunod ng kanilang anak ang payo ng kanyang ama at may sinuntok sa paaralan. Dismayado si Jenny at pakiramdam niya ay dapat na silang maghiwalay ni Mason dahil hindi na siya masaya sa kanilang relasyon. Sinabi niya na lilipat siya sa kanyang mga magulang, ngunit pinigilan siya ni Mason at sinabing siya ang aalis. Sinabi niya kay Jenny na magtatrabaho siya bilang isang security guard na lalong ikinagalit ng kanyang asawa. Gayunpaman, hinayaan niya din si Mason at inisip na baka makatulong ito upang makamove on siya sa kanyang mga issue at maayos ang kanilang pagsasama. Kinabukasan, sinundo ni Mason si Allison at sabay silang lumipad patungong Paldonia. Habang nasa biyahe, nanood si Mason ng ilang troll video ni Allison at napansin niya ito. Tinanong niya kung pinagtatawanan siya ni Mason ngunit tiniyak niyang hindi ito ang kaso. Sinabi niya na anuman ang nangyari sa nakaraan, plano niyang ayusin ang kanyang reputasyon. Ibinunyag niya na si Carlos ay hindi nagbigay ng anumang interview sa media sa nakalipas na 10 taon. Gayunpaman, personal siya nitong inimbitahan para sa isang interview kaya malaking bagay ito para sa kanyang career. Hindi nagtagal, dumating sila sa Paldonia kung saan winelcome sila ni President Carlos. Sinabi niya kay Allison na mas maganda siya sa personal at hinalikan ang kanyang kamay. Pagkatapos, sumakay na sila sa sasakyan at nagtungo na sa kabisera. Ipinakilala ni Allison si Mason kay Carlos na sinabing gumawa din siya ng research at alam niyang dating isang army officer si Mason. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ni na Allison at Carlos ang kanilang pag-uusap at pag-iinuman at hindi pinansin si Mason na para bang wala siya doon. Hindi nagtagal, bigla silang inatake ng ilang mersenaryo kaya kinontrol ni Mason ang sasakyan at pinapunta sina Carlos at Allison sa backseat.
Gumanti siya sa pamamagitan ng pagbaril sa mga kalaban at nauwi sa pagbangga ng kanilang sasakyan. Matapos niyang patayin ang lahat, lumabas si Mason sa sasakyan at nabigla sina Carlos at Allison sa kanyang husay sa pakikipaglaban. Patuloy siyang pinupuri ni Carlos ngunit naiirita si Mason at sinabing aalis na sila ni Allison ngayon. Sinabi ni Allison na kailangan muna niyang magsagawa ng interview dahil ito ay isang malaking pagkakataon para sa kanya, ngunit sinabi ni Mason na mas mahalaga ang kanyang buhay kaysa sa kanyang career at iminungkahing umalis na sila. Kasunod nito, pumasok silang tatlo sa kagubatan at nakipag-ugnayan si Mason kay Sebastian para ipaalam sa kanya ang nangyari. Nang ipinahayag na mag-isa niyang pinatay ang lahat ng mga mersenaryo, labis na nagulat si Sebastian. Ipinaliwanag ni Mason na na-stranded sila sa kagubatan at nangangailangan ng daan palabas, kaya tiniyak sa kanya ni Sebastian na magpapadala sila ng helicopter kasama ang kanyang mga tauhan para kunin sila. Hindi nagtagal, hiningi ni Carlos ang telepono at tinawagan ang kanyang pamangkin na si George. Takot na takot si George nang malaman na buhay pa ang kanyang tiyuhin dahil siya ang nagpadala ng mga mersenaryo. Pagkatapos, sinabi ni Carlos sa kanyang pamangkin na inatake sila at na-stranded siya ngayon sa kagubatan. Matapos ibaba ang tawag, ipinaalam ni Carlos kina Allison na alam niya na ang kanyang pamangkin na si George ang nasa likod ng lahat ng ito. Gayunpaman, sinabi ni Carlos na sumusunod lang si George sa utos ng iba. Kalaunan, iminungkahi ni Carlos na dapat silang magtungo sa kabisera, subalit ipinaalam ni Mason na darating ang isang helicopter para kunin sila at malapit na silang umalis. Pagkatapos ay isinama na niya si Allison at iniwan ng mag-isa si Carlos. Habang nasa daan, hiniling ni Allison kay Mason na hayaan muna siyang magsagawa ng interview, ngunit hindi siya pinakinggan ni Mason. Maya-maya, nakita nila ang paparating na helicopter at guminhawa ang pakiramdam nila sa pag-aakalang makakauwi na sila. Ngunit sa kanilang pagkabigla, lumabas sa chopper ang ilang armadong mersenaryo at sinimulan silang pagbabarilin. Tumakbo sina Mason at Allison sa kagubatan habang patuloy silang hinahabol ng mga mersenaryo. Nagawang talunin ni Mason ang karamihan sa mga umaatake at nagawa ding mapabagsak ang helicopter. Tell me you got that! Run! Gayunpaman, naabutan si Mason ng isa pang mersenaryo at binugbog siya. Muntik na niyang mapatay si Mason ngunit sa kabutihang palad, nagpakita si Carlos at binaril niya ang kalaban. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si George at ang kanyang mga tauhan at nagalit nang makita ang kalagayan ng helicopter. Ilang sandali pa, dumating ang pinuno ng mga mersenaryo na si John Cohorst at pinagalitan si George dahil sa pagkabigo niyang patayin ang kanyang tiyuhin. Samantala, dinala ni Carlos sina Mason at Allison sa kanyang bayan kung saan hinahangaan siya ng mga taga roon. Pagkaraan ng ilang oras, umupo si Allison kasama si Carlos para sa isang interview habang nire-record ni Mason ang kanilang pag-uusap. Binanggit ni Allison ang pag-atake kanina at tinanong kung bakit siya hinahabol ng mga mersenaryong ito. Ipinaliwanag ni Carlos na ang Paldonia ay maraming rare mineral na kinakailangan para sa paglikha ng mga telepono, laptop, at iba pang modernong teknolohiya. Nais ng malalaking kumpanya sa kanluran na minahin ito sa Paldonia, ngunit makakapinsala ito sa lupa at sa lokal na kapaligiran. Kung kukunin at ibebenta ito ng mga foreign business, magdudulot ito ng malaking pagbagsak ng ekonomiya, kaya pinipigilan ni Carlos ang lahat ng mga dayuhang korporasyon na ma-establish ang kanilang sarili sa Paldonia, dahilan para ituri siyang kaaway ng mga makakapangyarihang tao. Dahil dito, nahaharap siya sa pag-atake ng mga mersenaryo at militante na binayaran ng ilang makapangyarihang individual. Noong gabing yun, nag-e-enjoy sina Allison, Mason at Carlos habang nakikipag-party kasama ang mga lokal. Kalaunan ng gabing yun, lumapit si Allison kay Mason at sinubukan siyang akitin. Gayunpaman, magalang niya itong tinanggihan at sinabi sa kanya na mahal niya ang kanyang asawa at hindi niya ito magagawa sa kanya. Kinabukasan, habang naghahanda na silang umalis, tinawagan ni Mason si Sebastian at tinanong kung bakit siya ang pinili niya para sa misyon. Hindi niya maintindihan kung bakit hinahabol sila ng mga mersenaryo mula sa helicopter, kaya inamin ni Sebastian na ipinadala niya talaga si Mason para patayin si Carlos upang makapaghiganti sa pagpatay ni Carlos sa mga kasamahan nila. Hindi dapat sila sasalakayin ng mga mersenaryong iyon ngunit si Carlos lang naman ang kanilang target. Pagkatapos nito, tumawag si Mason sa kanyang tahanan at sinagot ng kanyang anak ang telepono. Sinabi niya na miss na niya si Mason at masama ang loob ng kanyang ina.
Pagkatapos, kinausap ni Mason si Jenny na nakahinga ng maluwag nang marinig ang kanyang boses. Humingi siya ng tawad sa nangyari noong isang araw at hiniling na umuwi siya ng ligtas. Pagkatapos nito, nilapitan ni Mason sina Carlos at Allison at iminungkahi na dapat na silang umalis. Gayunpaman, bago pa sila makatakas, dumating si Cohorst kasama ang kanyang mga tauhan at sinimulang guluhin ang nayon. Kaya sumakay si Mason sa isang kabayo kasama si Carlos at nagmamadaling lumayo sa lugar. Sumakay din si Allison sa isang kabayo at sinubukang tumakas, ngunit hindi nagtagal, nahulog siya sa kabayo at nahuli siya ni Cohorst. Nang makita ito, nag-aalala si Mason ngunit tiniyak sa kanya ni Carlos na hindi nila sasaktan si Allison hanggat nabubuhay siya. Kalaunan, nakarating sina Mason at Carlos sa isang bayan at nagpasya silang doon muna magpalipas ng gabi. Ibinahagi ni Carlos kay Mason na hindi siya ang nagpabagsak sa helicopter na ikinamatay ng kanyang mga kasamahan. Hindi kayang pabagsakin ng Paldonian Army ang American choppers, kaya't naniniwala siyang sanhi ito ng friendly fire. Ipinaalam sa kanya ni Mason na ipinadala siya dito upang patayin siya, ngunit tumugon si Carlos na alam na niya ito. Nang sumunod na araw, dumating na din si Cohorst at ang kanyang tropa sa bayang ito, kaya nagplano si Mason na iligtas si Allison sa pamamagitan ng pagbigay kay Carlos bilang kapalit. Nagpakita si Carlos sa harap ng pangkat ni Cohorst na tila handa ng sumuko. Gayunpaman, nagbago ang senaryo nang dumating ang libu-libong residente upang protektahan siya. Dahil kinontrata lamang ang private army upang patayin si Carlos, hindi sila maaaring magpaputok sa mga inosenteng mamamayan dahil mailalagay sila nito sa malaking problema. Sa panahon ng kaguluhan, nagtungo sina Carlos, Mason at Allison sa isang underground tunnel at pumuslit sa palasyo sa opisina ng presidente. Nakita nila si George na nakaupo ng mag-isa na natakot nang makita ang kanyang tiyuhin. Sinimulan ni Allison na mag-livestream mula sa kanyang cellphone at sinabi ni Carlos sa kanyang pamangkin na huwag matakot sa kanya at sabay nilang protektahan ang bansa. Nang marinig ito, napagtanto ni George ang kanyang pagkakamali, kaya maiyak-iyak siyang yumakap at humingi ng tawad sa kanyang tiyuhin. Ilang sandali pa, pumasok ang isa sa mga general at agad niyang binaril si Carlos. Nagalit si George at binaril ang general na paulit-ulit na nagpaputok. Sa loob ng ilang segundo, parehong namatay si George at ang general sa putok ng baril. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Carlos dahil nakasuot siya ng bulletproof vest. Nalulungkot si Carlos sa pagkamatay ng kanyang pamangkin ngunit hindi nagtagal ay napalibutan siya ng maraming sundalo. Lahat sila ay itinutok ang kanilang baril kay Carlos, ngunit tiniyak niya sa kanilang siya ang kanilang pangulo at hindi ang kanilang kaaway. Matapos ang kaunting speech, biglang dumating si Cohorst kasama ang kanyang mga tauhan ngunit humarap sa kanya ang mga sundalo at sinimulang paputukan ang mga mersenaryo upang protektahan ang kanilang pangulo. Samantala, dumating din si Sebastian upang tumulong sa Paldonia, kasama ang kanyang mga tropa upang tulungan si Mason. Isang shootout ang naganap at patuloy na nila livestream ni Allison ang lahat sa kanyang cellphone. Hindi nagtagal, nilapitan ni Cohorst si Mason at sinimulan siyang bugbugin. Sinabi niya kay Mason na siya ang bumaril sa kanilang helicopter noon na pumatay sa kanyang mga kasamahan. Labis itong ikinagalit ni Mason at ang dalawa ay sinimulang atakihin ang bawat isa. Pagkatapos ng matinding labanan, nanaig si Cohorst at papatayin na sana niya si Mason. Sa sandaling yun, inatake ni Allison ang ulo ni Cohorst na agad namang nagpabagsak sa kanya. Dahil hinahabol pa rin sila ng ibang mga mersenaryo, kumuha si Mason ng malaking baril at pinaputukan silang lahat. Habang si Allison naman ay patuloy na nagre-record sa kanyang telepono. Pagkatapos ng insidenteng ito, ang footage ni Allison ay itinampok sa mga balita sa buong mundo. Sa isang press conference, bumaba sa kanyang diktadorya si Pangulong Carlos at nag-anunsyo ng public election para sa susunod na taon. Sa huling eksena, nakabalik na si Mason sa Amerika at muling nakasama ang kanyang pamilya. Humingi siya ng tawad kay Jenny at sinabing gusto niyang ayusin ang kanilang pagsasama. Kalaunan, sinuri ni Mason ang balanse ng kanyang ATM account at natuklasang pinadalhan siya ni Carlos ng $5 million bilang gantimpala sa pagtulong sa kanya. Dahil dito, nakahanap si Mason ng isang bagong layunin sa buhay, at ito ay gumugol ng mas maraming oras sa kanyang pamilya, at dito na nagtatapos ang pelikula. Shoutout kay Jay DeQuito, Mary Ann Dalanon, sa mga PSBI boys ng Barangay Marcelo Green Parañaque from Bote Jr., Chef Leo, Erica Cañeta at Russell Duran Cañeta from Rodolfo Cañeta,
at Super JMD from Romblon. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.